Lars POV. Dahil sa nangyari kagabi, tinanghali ako ng gising kinaumagahan. Alas 10 na ng umaga pero heto pa rin ako at nakahilata sa kama. Dahil sa kanya, nahirapan akong bumalik sa aking pagtulog. Kinailangan ko pa ang mag-warm shower para lang ma-relax ako dahil sobrang nahirapan akong bumitaw sa emosyon na naramdaman ko nang makaharap ko siya. I divert my anger by looking at the photos and videos of my children that their grandmother sends me. It really helped me, pansamantalang nakawala ako sa galit na meron ako para sa ama ng mga anak ko. Nanlalata ang aking katawan na nag-inat ako at umupo sa kanapahilamas ng mukha. Dapat maging matapang pa ako na harapin at kausapin siya na parang normal lang sa akin ang lahat. Layan ang dapat kong gawin. Tumayo ako sa bed at pumasok ng banyo para mag-shower. Nagising ako na ramdam kong mabigat ang aking katawan. Low energy. Kaya naman magsha-shower ako ulit kahit nag-shower naman ako bago matulog kaninang madaling araw para magising ng tuluyan ang katawan, lupa at isipan ko. Hubad-hubad akong tumapat sa dutya ng shower. Cold water para lalo akong magising after kong mag-shower. Ang sinuot ko ay pang-workout. Above the knee fitted short na kulay itim at sports bra na kulay peach. First, I do my stretching bago ko simulan ang workout ko for today. Habang nasa kalagitnaan ako ng aking stretching, narinig kong tumunog ang buzzer sa labas. Mabilis akong tumayo sa pag-aakala ko na ang manager ko na ang nasa labas. Ang sabi kasi niya ay bibisitahin niya ako ngayon dito. Agad akong tumakbo palapit sa pinto at binuksan ito ngunit napatulala ako nang makita ko kung sino ang nasa harapan ko ngayon. Ang lalaki na dahilan kung bakit ako napuyat. Siya na naman. Humigpit ang kapit ko sa seradure ng pinto, napatuwid rin ako ng tayo. Yes, taas ang isang kilay na bungad ko sa kanya. Sa maasim na hilatsa ng mukha ko ay sigurado naman akong batid na niya na ayoko siyang makita at makausap. Pansin kong maaliwalas na ang mukha niya ngayon kumpara kagabi. Nginitian niya ako ng pagkatamis-tamis na parabang isang binatilyong kaharap ang crush nitong babae at hindi mapalagay sa kinatatayuan. Good morning, nahihiya na panimula nitong pagsasalita, yumuko siya. I'm here kasi gusto kong humingi ng sorry sa ginawa ko kagabi. Sorry, napakamot siya sa kanyang batok at alanganin na tumingin sa akin. Tinaas niya ang kamay na may hawak na paper bag mula sa isang fast food chain. May dala akong food, peace offering, ko sana sa'yo. Tama ka, hindi kita dapat ginugulo dahil sa asawa ko. Sambit nito. Mabilis akong naglaway at napalunok nang makita ko ang dala niyang peace offering food sa akin. Dahil hindi pa naman ako nag-almusal, mabilis na kumulo ang simura ko. Gusto ko man sanang i-turn down ang dala niyang food, hindi ko magawa dahil naamoy ko na ang masarap na amoy ng fried chicken at iba pang pagkain na laman ng paper bag na hawak nito. Naingwang ako, wala na sa akin yun Mr. Buenavista. Hibat balikat at taray-tarayan kong sabi, hindi ko mapigilan ang aking sarili na napatitig sa hawak niya. Nakakahiya naman sa'yo kung tatanggihan ko tong dala mong food para sa akin, kaya kukunin ko na. Sabi ko na parang napipilitan lang akong tanggapin ang dala niyang pagkain. Mabilis kong kinuha sa kamay niya ang paper bag. Thank you for this. Pwede ka nang umalis. Matapos kong agawin sa kanya ang hawak niyang pagkain ay pagsasaraduhan ko na sana siya ng pinto, ngunit napatigil ako nang magsalita ito. Hindi pa kasi ako kumakain ng breakfast, marami naman yang dala kong pagkain. Baka pwedeng, humingi, kahit konti lang, pidgel niyang paawang sabi sa akin. Tinitigan ko muna siya, at doon ko nga na-realize na hindi pa rin ito nagpalit ng damit, suot pa rin niya ang damit na suot kagabi nang pumunta siya dito sa akin. Palihim kong sinuri ang kabuuan niya. Nakakaawa naman siya, mukhang nihilamas at pag-toothbrush ay hindi pa rin niya nagawa. I sighed, dapat ko ba siyang papasukin sa loob at alukan kumain? Sabi nga niya, marami ang in-order niya. Sayang naman kung mapapanas lang dahil mag-isa lang naman ako dito sa room ko. Okay, sige, sabayan mo na akong kumain ng dala mo. Baka naman isipin mo na ang sama ng ugali ko, kung hindi kita aalukan kumain ng pagkain na ikaw ang bumili. Sarcastic na sabi ko. My eyes got widened, hindi na ito sumagot sa akin. Walang salita na humakbang ito papasok sa loob ng unit ko at feeling na welcome ito sa place ko. Napakurap ako, ayos tong lalaking to, ha?
Sinarado ko ang pinto, naglakad kaming dalawa papunta sa kusina. Sorry, naabala pala kita sa pagwo-workout mo. Sambit niya nang makitang nakalatag sa lapag ang workout mats ko kasama ng 6 na kilo dumbbell na gagamitin ko sana sa pagwo-workout ko ngunit hindi natuloy dahil dumating siya. Hindi ako sumagot sa kanya, hanggang maari, gusto kong maging formal sa kanya sa tuwing kausap at kaharap ko siya. Upo ka, alok ko sa kanya nang marating namin ang kitchen. Nilapag ko naman ang paper bag na hawak ko sa ibabaw ng lamesa. Nilabas ko isa-isa ang dala niyang pagkain. Favorite ko ang lahat ng dala niya ngayon. Fried chicken, fries, burger, spaghetti, and last, Oreo cookies and cream sundae. Actually, favorite namin ito ng anak kong si Liam. Naupo na rin ako, kumuha ako ng isang set ng fried chicken, burger and fries, spaghetti, at sundae. Less sugar na ako pero, highest. Ang sarap kasi ng dala niya kaya hindi ko mapigilan ang aking sarili na kumain. Kumuha na rin siya ng kakainin niya, tahimik at walang kibuan kaming nagsimulang kumain na para bang hindi kami magkakilalang dalawa. Napangiti ito, same pala kayo ng asawa ko na favorite ang chicken sa fast food chain na yon. Puna niyang sabi nang mapansin akong enjoy na enjoy at sarap na sarap habang kumakain ng fried chicken. Ha! Hindi ko favorite ang chicken na ito, gutom lang talaga ako dahil hindi pa ako nagba-breakfast. Mabilis kong tanggi sa kanyang sinabi. Kaya nagustuhan ko tong chicken, saka sabi ng nanay ko. Always maging grateful sa pagkain sa lamesa. So, do I. Ninitian niya ako na parang hindi siya kumbinsido sa aking sinabi. Tipid niyang nasabi. Ang burger ang una niyang pinagtuunan ng pansin kainin. Mabagal ang bawat pagmunya niya ng burger, actually lahat ng pagkain sa tapat niya ay mabagal niyang ninanamnam kainin habang walang kibo at walang kakurap-kurap na nakatitig sa akin. Natahimik kaming dalawa, tanging ang tunog ng pagkangga namin ang maririnig sa pagitan namin dito sa hapagkainan. Para kaming mga sira. Dahil nakafocus ang atensyon ko sa pagkain, hinayaan ko na lamang siya na titigan ako. Makaraan ang halos na 1 oras, tapos na kaming kumain kaya naman tinaboy ko na siyang kaagad pauwi. Thank you dahil hinayaan mo akong makasama at makasabay kang kumain ng almusal, sabi nito habang inaayos ang sarili. Tumayo na rin ito. I smiled at him. Thank you rin sa food, nung nabusog ako dahil sa pagkain na dala niya, saka ko lang na-realize na mali ang ginawa kong pagtanggap sa pagkain na dala niya. Para naman akong hindi nakakakain ng fried chicken and burger. Tumalim ang titig ko sa kanya at tumayo ako ng tuwid. Hindi na dapat maulit tong pagpunta mo dito sa unit ko, Mr. Buenavista. Diin kong sabi. Bakit naman hindi? Tanong niya na pinagkatitigan ako. Dismayado dahil sa aking sinabi. My wife left me, so, walang magagalit sa akin, at sa part mo naman. Hindi ba wala kang boyfriend? So, meaning, wala rin magagalit sa iyo. Mr. Buenavista, have you lost your mind? Your wife just left you, akala ko ba you want to win her back? Then bakit gusto mong pumunta pa dito sa unit ko? For what? Taas kilay na sabi ko. Dahil gusto kita Bella Rose, buong buo at proud niyang sabi sa akin na gusto niya ako. Naikuyong ko ang aking palad. Gagaw ka pala no, Mr. Buenavista, ang dali lang para sa'yo na ipagpalit sa ibang babae ang asawa mo. Sabi ko na kusang kumawala mula sa bibig ko. Mabilis akong lumakad papunta sa pinto. Lumayas ka na dito sa unit ko, Mr. Buenavista. Pilit kong iniiwasan ang tuluyang map icon at menace dahil sa mga narinig ko. Wala talaga siyang pagmamahal at pagpapahalaga sa akin bilang Lara. Sumunod naman siya sa akin sa pinto. Naka one night stand ko lang naman ang wife ko kaya ko siya nabuntis, but with that. Walang love, hindi ko siya mahal dahil ikaw ang mahal ko. Yeah, this is funny, but when the first time my eyes laid on you, nasabi ko sa sarili ko na ikaw ang babae na ipapalit ko sa wife ko. Pagtatapat niya na parang bumili lang siya ng candy, at nang hindi niya nagustuhan ang lasa ay gusto naman niyang ipamalit sa ibang flavor ng candy. Kung pwede ko lang iluwa lahat ng pagkain na kinain mo galing sa kanya, gagawin ko. Gagaw pala siya eh. I managed to smile, dahil ayokong ipakita na apektado ako sa kanyang mga sinasabi about sa asawa niya. Well sorry Mr. Buenavista, hindi kita type.
Sabi ko at matapang ko siyang tinitigan sa mga mata. Nilakihan ko ang bukas ng pinto. Thanks ulit sa food, goodbye Mr. Buenavista. Sandali siyang hindi nagsalita, he just staring at me. Then he said, salamat din sa'yo, Miss Bella Rose. Sinikap kong maging matatag habang nasa harapan ko pa siya. Mabilis na nalaglag ang pangako pagkalabas niya ng unit ko. Damn you Andrew, damn you, Aiden's POV. Alam niyo ba na pwede namin kayong aidmenda sa paglalabas niyo ng fake news about sa brother namin at kay Miss Amanda Parker? Pananakot namin ng kapatid kong si Austin sa 3 paparazzi na naglabas ng fake rumors na nabuntis ni Kuya Andrew ang sikat na artistang si Miss Amanda Parker. Sabay-sabay silang napatingin sa akin, nakarehistro sa mukha ang labis na takot na makulong. All this was strong evidence to show you all. Gusto niyo ba yun? Wika ni Austin at tinapon sa harapan ng mga ito ang printed paper about sa trending na fake news na gawa ng mga ito online, namutla ang mukha ng mga ito sa takot. Sorry po Sir Pogi, hindi naman po namin ilalabas ang rumors na yan kung hindi galing sa reliable source Sabi ng isang bakla. At balak pa talaga niyang depensahan ang kalokohan nilang ginawa. Tama po siya mga Pogi, naglalabas po kami ng trending balita. But we made sure na totoo at reliable ang news. Saad ng isa pang paparazzi. Sa totoo lang mga sir, si Miss Amanda Parker po ang source namin kaya sure na totoo ang lahat ng post namin. Ani naman ng pangatlong bakla. Nagkatinginan kami ni Austin, napaisip kami. Paanong hindi alam ni Kuya Andrew ang tungkol rito? What, si Amanda Parker ang nagbigay sa kanila ng rumors na balita na iyon? Oo nga po mga Pogi, wala kaming kinalaman rito, we just want to earn money from the trending news. Trabaho lang po at walang personalan. Tama siya, mga Sir Pogi. Gusto lang po namin kumita, trabaho lang po ito para sa amin walang personalan. Kaya wag nyo na po kaming aipakulong, mga Sir Pogi. Maawa na po kayo sa amin, may pamilya po kami at ayaw namin na mag-alala sila sa amin. Wika ng 3 sa amin, kulang na lang ay magmakaawa na sila para lang wag namin tutuuhanan ang pagbabanta namin sa mga ito na ipapakulong sila. Okay, madali naman kaming kausap magkapatid, yun basta aayusin at itatama nyo ang rumors na ginawa nyo. Austin said as he grinning at them. Opo sir, opo, aayusin po namin ang fake news na nagtrending tungkol kay Mr. Andrew Buenavista at kay Miss Amanda Parker. Umasa po kayo na bukas ay sisikapin naming itama ang lahat. Opo, gagawin po namin. Tama po, gagawin namin. Basta wag nyo lang po kaming aipakulong. Saad ng 3 paparazzi. They're almost begging. Siguraduhin nyo lang na hindi matatapos ang araw na to magagawa nyo yang sinabi nyo. Dahil kapag hindi nyo ginawa, sa kulungan ang bagsak nyo. Sindik ni Austin na sigaw sa mga ito. Opo, magagawa po namin. Nanginginig sa takot na sabay-sabay na tugon ng 3 paparazzi. Sige, umalis na kayo sa harapan namin. I yelled at them, mabilis naman na nagpulasan paalis ang mga ito sa harap namin ni Austin. Okay, I will call Kuya Andrew, sasabihin ko sa kanya na nagawa na natin. I dialed Kuya Andrew's phone number. Si Austin naman ay nagpaalam na aalis na ito. Babantayan niya ang 3 paparazzi para makasigurado kami na tutuperin ng mga ito ang sinabi sa amin. Laris POV. Uncovering your dream home to belong with Vistaland. Nabitin ako sa aking pagbo-voice rehearsal sa opening tagline advertising catchphrase na sasabihin ko mamaya kapag ishoot na namin ang video ng commercial para sa real estate company na pag-aari ng mga Buenavista. Napatingin ako sa assistant ng aking manager. Sinabi kasi nito na babaguhin ang concept ng advertising commercial. Sa halip na ako lang since home, ang concept. Dapat ay one big happy family daw. Leon ang request na gusto ng CEO ng kumpanya. Which is, it was him. CEO Mr. Andrew Buenavista. Okay, wala naman pong problema sa akin, kung yun po ang gusto nila. Magalang na sagot ko kay Ate Mitch. Kailangan mo rin na mag-change outfit, sabi nito at kumaway sa kasama namin na nakatalaga for my outfit and makeup. At light makeup na lang rin. Kiba't balikat na lamang akong napatango-tango at sumunod sa kanya. Lumapit ang 2 kasama namin. Inayos ang makeup ko, pati na ang outfit na isusuot ko. Napangiwi ako.
Kanina okay naman na ang suot ko. Gusto ko, dress na above the knee ang haba at fitted sa balingkinitan katawan ko. Kulay itim ito pero not too much daring dahil iyon ang gusto ng CEO ng company. Napabuga ako ng hangin. From single sexy woman outfits, switch to motherhood outfits. Gosh! Napakamot na lamang ako ng ulo at sinuot ang summer loose dress na kulay puti. Maganda naman ang tabas ng dress. Sadyang pang nanay look nga lang kung titingnan. Ang pangit, sambit ko habang nakatitig ako sa harap ng salamin dito sa loob ng tent na nagsisilbing dressing room ko. Ang pulang lipstick ay binura at maging ang makapal na makeup ko. Pinalitan ng light day makeup na parang pupunta lang sa church or a-attend ng binyag. Saan ang binyag? Ngisi na biro sa akin ng isang kasama ko. Ang gandang ninang. Biro naman ng isa pa. Ang pangalan ng dalawang kasama ko ay sina Graciela at Maribel. At si Ate Mitch naman ang nagbibigay ng order sa kanila sa dapat gawin. Tahimik akong ngumiti sa kanila. Okay lang yan Bella, maganda ka pa rin naman kahit anong isuot mo. Saad ni Ate Graciela at hinaplos ang buhok ko. Parang may tama sa ulo si Mr. Buenavista ano. CEO ba talaga yon? Bakit pinalitan pa ang concept ng advertisement okay naman yung nauna? Ang ganda kaya, bagay na bagay kay Bella yung suot niya na dress kanina nasa himig ni Ate Maribel ang panghihinayang dahil binago ang concept ng commercial. Ano ka ba Maribel, okay lang naman yun. Aba, ang kukut kaya ng mga anak ni Mr. Buenavista. Nanigas ako sa aking kinatatayuan. Pakiramdam ko ay tumigil ang tibok ng puso ko at nagtayuan ang lahat ng balahibo sa katawan ko, dahil sa narinig kong sinabi ni Ate Graciela. Ang mga anak ni Andrew. So, meaning, ang mga anak ko. Sila ang makakasama ko sa commercial. Damn! Mabubuko ang lihim ko nito. Hindi nga, ang mga anak ni Mr. Buenavista ang gagamitin sa advertisement. Amazed na sabi ni Ate Maribel. Yes girl, at hindi lang yan, diba, one happy family ang concept ng commercial na show shot. Ito ang mas nakakaloka, si Mr. Buenavista ang gaganap sa role na father-husband ni Bella sa commercial. Kinikilig na saad ni Ate Graciela. Malakas akong napaubo. What? Siya ang gaganap sa role na tatay sa commercial. Sorry, sambit ko at napatikip ako ng bibig. Totoo po ba yung sinabi mo Ate Graciela, si Mr. Buenavista ang gaganap na tatay at ang mga anak niya ang gagamitin sa commercial? Paimpol kong tanong kay Ate Graciela. Oo, bakit wala ka bang ideya doon? Agad na sagot nito sa akin. Napakamot sa ulo. Akala ko sinabi na sa'yo ni Madam Mitch. Hindi po niya sinabi ate. Mahinang sambit ko. Gosh! Mabuti pala at nasabi ni Ate Graciela sa akin ang tungkol rito. Kung hindi ay magugulat na lang ako mamaya at pag nakita ko sila. My tummy gets trembling. Ano ang gagawin ko? Magpanggap kaya ako na masakit ang tiyan ko? Anong gagawin ko? Okay ka lang ba Bella? Pinagpapawisan ka at namumutla ka. Bakit? Anong nangyari sa'yo? May masakit ba sa'yo? Puno ng pag-aalala na tanong sa akin ni Ate Maribel nang mapansin ang pamumutla ako. Agad na kumuha ito ng tissue at pinunasan ang mukha ko. Kumuha naman si Ate Graciela ng bottled water. Oh, magtubig ka muna, sabi nito. Agad ko naman kinuha ang tubig at ininom. Ano ang gagawin ko ngayon? Mabubuko ni Andrew ang lihim ko na silara ako. Hindi ko yata kayang hindi pansinin ng mga anak ko once na makita ko sila kasama ang ama nila. Andrew, plinano mo ba to? Siguro sinadya niya talaga na baguhin ang concept ng advertisement at gamitin ang mga anak ko para alamin kung ano ang magiging reaksyon ko once na makita ko ang mga bata. Alam ba ito ng mommy niya? Pumayag pa ito na gamitin ang mga bata. Gulong-gulo ang isipan ko sa kakaisip kung paano ko tatakasan ang advertisement commercial na ito. Pero wala na akong takas. Sooner or later, he will discover na ako si Lara. Naging mautak lang talaga ang lalaking yun para mapalabas niya ang totoong pagkatao ako. Start na tayo, lumabas na kayo riyan. Narinig kong sigaw ni Ate Mitch sa amin. Dali-dali naman na kumilos ang dalawang kasama ko. Inayos ang buhok at itsura ko. Dagdagan ko na lang ang lipstick mo dahil namumutla ka, sabi ni Ate Graciela. Tinapik ako sa balikat ni Ate Maribel. Kaya mo ba Bella, kung gusto mo sabihin natin na air schedule ang shoot?
Tutal may valid reason ka naman eh. Namumutla ka pa rin, sabihin na lang natin masama ang pakiramdam mo. Himig nito na nag-aalala pa rin sa akin. Hindi na pwede Maribel, narinig ko sa labas. Mahigpit na bilin daw ni Mr. Buenavista, dapat matapos ang shoot ng commercial ngayon, dahil isang araw lang daw niya ilalabas ang mga anak. Ani Ate Graziel. Ay, ganun ba? Kaso paano si Bella? Masama ang pakiramdam niya, sinuri ni Ate Maribel ang kabuuan ko. Ano, kaya mo ba Bella? Napalunok ako, sooner or later, malalaman din niya, kaya hindi ko na dapat pang patagilan ka. Buo na ang pasya ko. Bahala na, pinatong ko ang palad ko sa kamay ni Ate Maribel na humahagod sa balikat ko. Kaya po Ate Maribel, salamat po. Pero wag niyo po akong isipin ni Ate Graziella, mainit lang po siguro ang panahon. Pagsisinungaling ko sa kanila. Umaliwalas naman ang mga nang dalawang kasama ko. Hi, mabuti naman kung ganon, Bella. Si Ate Graziella na inayos ang makeup ko. Oh, Terry na sa labas, ay nalalayan ako ni Ate Maribel sa pagtayo. Pahawak po ate, nakangiti akong kumapit sa braso ni Ate Maribel dahil ramdam ko nakakailanganin ko ng suporta mamaya. Sabay-sabay kaming tatlo na naglakad. Malayo pa lang kami sa spot kung saan isashoot ang commercial ay agad akong namataan ni Liam. Mangha na namilog ang mga mata nito at sumigaw ng malakas. Mommy, Mommy, mabilis na tumakbo papunta sa akin si Liam at yamakap na para bang isang taon kaming hindi nagkita. I missed you Mommy, malambing na sambit nito sa akin. Gulat na nigas sa kinatatayuan sina Ate Maribel, Ate Graziel. Mangha na nagkatitigan ang dalawa at napangangapa. Sabay na bumaba ang paningin nila sa anak kong mahigpit sa akin. Anak mo, halos mas amid na usual ni Ate Maribel. Ikaw ang nanay ng anak ni Mr. Buenavista. So ibig sabihin, asawa mo siya. Manghang-mangha naman na sabi ni Ate Graziel. Mommy, miss na miss po kita. Lumunok ako. Ang anak ko talaga ang magpapalambot sa akin. Hindi ko kayang i-ignore siya at umakto na hindi ko siya anak. Sa isang gilid naman, napatingin ako. Naroon si Andrew nakaupo na parang hari at katabi nito si Ate Ines na buhat ang baby lily ko. Tuluyan akong natunaw nang makita ko ang bunso kong buhat ni Ate Ines. Ang baby ko, hindi ko sila kayang tiisin. Mabilis akong napakurap upang pigilan ang pangingilad ng aking luha. Wala na, it's done already. Tapos na ang pagpapanggap ko. Yumuko ako at hinarap ko si Liam. Namiss din kita anak. Hinalikan ko sa pisngi ang anak ko at niyakap. Anak mo nga talaga, hindi pa rin makapaniwala na bigkas ni Ate Maribel. Oo nga, magnanay sila. Ganun din si Ate Graziel. Tinawag na kami ni Ate Mitch kaya naman lumapit na kami sa gawi kung saan nakaupo ang magaling na ama ng mga anak ko. Lara, masayang tawag ni Ate Ines sa akin. Ang ganda-ganda mo. Papuri nito sa akin at nilaipat sa bisig ko ang bunso ko. Salamat po Ate Ines, mahinang sabi ko, walang katumbas na kaligayahan ang naramdaman ko nang mabuhat ko ulit ang bunso ko. Siguro, tama na rin ang nangyari na ito. Hindi ko na kailangan tiisin na hindi makita ang mga anak ko. Pinupog ko ng halik ang bunso ko at niyakap ng sobrang higpit. Miss na miss kita baby ko. Just give her time before we start. Narinig kong utos ni Andrew sa buong production team na mag-shoot ng commercial video. Okay po sir, wika naman ng kung sino. Ngunit maya-maya ay narinig kong nagsalita ulit siya. Tumayo ito sa kinauupuan. Get another endorser for the project, hindi na pwede ang asawa ko. Matigas na saad nito. Gulat na napatitig at natameme ang lahat dahil sa sinabi niyang iyon. Mangha naman akong napatingin sa kanya, pero hindi ako nagsalita. Let's go home, saad niya sa akin. Saka ko palang nakuhang makapagsalita nang marinig ko ang sinabi niya na let's go home. Hindi ako sasama sa bahay mo Andrew. May unit ako, kaya doon ko iuuwi ang mga anak ko. Matigas kong tugon naman sa kanya. Nakarehistro ang labis na pagkamangha ang mga kasama namin. Gulong-gulo sila sa nangyayari sa pagitan namin ng CEO ng real estate company at sa akin na dapat ay mag-e-endorse lang for commercial, but it turns out that I was his wife. Let's talk privately, saad nito na halatang nagpipigil lang sa galit sa akin. Paimpol na lumapit si Ate Maribel sa akin.
Sige na Bella, pumayag ka ng makipag-usap ng maayos kay Mr. Buenavista. Nakakahiya sa mga tao. Isa pa, baka may lumabas na video masira ang image mo sa mga followers mo. Bulong na paalala nito sa akin. Her name is Lara, not Bella. Pagtatama ni Andrew sa totoong panaglan ko kay Ate Maribel. Napayuko si Ate Maribel. Sorry po sir, nahihiya na saad nito. Tahimik kaming nagtalo ni Andrew upang hindi marinig ni Liam. Pilit ko kasing ginigiit sa kanya na hindi ako uuwi sa penthouse niya. Dahil ayoko na siyang makasama sa isang bahay. Sa huli, pumayag naman siya sa gusto ko. At ngayon nga ay sakay kami ng mga anak ko sa kotse niya para ihatid kami sa unit na tinutuluyan ko. Habang nasa biyahe kami, abala akong nakikipag-bonding sa dalawang anak ko. Pero mabilis na nangunot ang noo ko nang mapasilip ako sa labas ng bintana dahil sa ibang daan ang binabagtas namin ngayon. Hindi ito ang daan sa hotel na tinutuluyan ko. Papunta ito sa mansion ng mga Buenavista. Hindi dito ang daan papunta sa unit ko Mataray na sabi ko, ngunit pinilit ko pa rin ang maging kalmado dahil ayokong ipakita na galit ako sa anak kong si Liam. Napakamot sa ulo ang driver ni Andrew ngunit hindi ito nagsalita. Hindi ko kasi naipagpaalam kay mommy na sa unit mo magpapalipas ng gabi ang mga anak natin. Pagsasalita ni Andrew, nakaupo ito sa tabi ng driver sa harap. Dahil sa aking narinig ay tumahimik na ako. Mabuti rin naman ang makapagpaalam ko sa mommy niya. Dumating na kami sa mansion, sinalubong kami ng mga tito ng anak ko. Sina Aiden at Austin pati na ang mga magulang ni Andrew. Sakto ang dating nyo, katatapos ko lang magluto. Tara na kayo sa loob at kumain ng hapunan. Yaya sa amin ng mommy ni Andrew. Come to Tito Aiden Liam. Tumakbo naman si Liam sa tito niya, sumakay sa likuran ni Aiden. Give me 5. Wika naman ni Austin nang makasakay na si Liam sa likuran ni Aiden. Hoy, kayong dalawa, ingatan nyo yung anak ko ha. Sigaw naman ni Andrew sa mga kapatid. Kinuha ng mommy ni Andrew si baby Lily sa bisig ko. Ako na muna ang bahala sa apo ko, saad nito at nauna nang lumakad papasok sa loob kasama ang daddy ni Andrew at si Ate Ines. Napalunok ako, awkward na maywan kaming dalawa ni Andrew. Sandaling namayani ang katahimikan sa aming dalawa. Ngunit ito rin ang unang pumutol ng katahimikan. Let's go sweetheart. Pasok na tayo sa loob, malambing na sabi nito sa akin. Agad kong tinabig ang kamay niya nang magtangka siyang hawakan ako sa aking palapulsuhan. Hinarap ko siya at matalim tinitigan sa mga mata. Pwede ba Andrew, tigilan mo na to, tigilan mo na ako. At please lang, tigilan mo ang kakatawag ng sweetheart sa akin. Madiin kong sabi sa kanya. Hindi naman nagbago ang ekspresyon ng mukha niya kahit lukot na ang mukha ko dala ng aking labis na galit sa kanya. Tatawagan kita ng sweetheart, love, honey, kung gusto ko, at hindi mo ako mapipigilan na gawin ang bagay na yun dahil asawa kita. Pagak akong natawa, asawa, Kuya Andrew, tara na daw sa loob sabi ni mommy. Tawag sa amin ni Austin. Kaya naman hindi ko natuloy nagawa ang balak ko sanang panunumbat sa kaharap ko. Mag-usap tayo ng maayos mamaya, just please. Huwag tayong mag-away, masaya ang anak natin si Liam dahil kasama ka na niya. Ngayon parang ako ang kinokonsensya niya sa nangyayari, na ako ang sisira ng kaligayahan ng anak namin. Pero ang totoo, siya ang gumawa niyon. Hindi ako sumagot sa kanya. Nagpapadyak akong pumasok sa loob at iniwan ko siya. Dito ka na maupo hiha, ngiti na sabi ng mommy ni Andrew sa akin pagdating ko sa dining. Salamat po, mahinang sagot ko at naiilang na hinayla ang silya at naupo. O Andrew anak, tabihan mo na dito si Lara. Yaya naman nito sa anak. Salamat po ma, naupo siya sa katabing silya sa kanang bahagi ko. Hindi mo ba gusto ang pagkain Lara? Puna sa akin ng mommy ni Andrew nang mapansin nito na halos hindi ako kumain. Mabilis akong umiling. Hindi po, nagustuhan ko po, medyo busog pa po kasi ako. Magalang na sagot ko. Nakakawalang gana kasi ang makatabi sa hapagkainan ng lalaking katabi ko. Excuse me lang po, puntahan ko lang po sana si Baby Lily sa itaas. Magalang na paalam ko sa mga kasama ko sa hapagkainan. Sige lang hiha, ngiti na tugon ng mommy ni Andrew. Mabilis akong tumayo at umalis sa dining area. Mukhang mahihirapan kang paamuhin si Ate Lara,
Kuya, nolinigan kong sabi ni Aidan. Yeah, Aidan is right. Iba na si Ate Lara ngayon, mukhang ikaw naman ang maghahabol at maglalaway sa kanya kuya. Si Austin ang sumunod na nagsalita. Kaya ng Kuya Andrew nyo yan, siya ang lalaki. So, siya talaga ang dapat na humabol at magpaamo. He has to do everything kung gusto niya na bumalik sa kanya si Lara at mapatawad siya. Said of Andrew's mother. Layong tumayo ako sa hapagkainan para makaiwas kay Andrew, pero ako naman ang pulutan ng mga ito. Dahil nakiusap ang mommy ni Andrew na doon na kami magpalipos ng mga bata at bukas na kami umalis. Sumang-ayon na lamang ako dahil mataas ang respeto ko sa biyenan ko. Sobrang bait kasi niya sa akin kaya hindi ko kayang disobey ang gusto niya. Natulog ako sa silid ng 2 anak. May natira pa naman akong damit sa mansion kaya may maisusuot pa ako. Marahil sa tagal kong hindi umuwi dito sa mansion kaya nahirapan akong makatulog. Maya-maya ay narinig kong may kumatok sa pinto. Bakit? Mataray na tanong ko nang mapagsino ko ang tao sa labas ng pinto nang buksan ko ito. Mag-go good night kiss lang sana ako sa mga anak natin, tsaka dinalan kita ng gatas. For sure maninibago kang matulog ngayon, dahil ilang buwan ka rin hindi nakatulog dito sa mansion. Tumaas ang kilay ko. Ayoko ng gatas, tinalikuran ko na siya. Sumunod naman siya papasok sa loob. Ilalapag ko lang dito sa stand table, inumin mo na lang mamaya paglabas ko. Huwag kang mag-alala, walang lason yan. Hinalikan niya sa noo ang 2 bata. Tapos ako naman ang hinarap niya. Gusto ko sanang mag-goodnight kiss din sa'yo pero alam kong hindi ka papayag kaya wag na lang. Mamaya na lang, sabi nito na sinadyang hinaan ang huling sinabi. Labas na, inaantok na ako. Malamig kong taboy sa kanya palabas ng silid. Tahimik naman siyang lumabas ng kwarto. Napatitig ako sa isang basong gatas na dala niya para sa akin. Nagkibit ako ng balikat. Sayang naman kung mapapanas lang ang gatas na to. Lumapit ako sa side table at dinampot ang gatas. Mainit-init pa kaya naman ininom ko itong kaagad. Makalipas ang ilang minuto after kong inumin ang gatas. Pansin ko na mabilis akong inantok. Bumigat ang talukap ng mga mata ko kaya naman agad akong nahiga sa kama. Unti-unting nagising ang diwa ko. Bakit parang pakiramdam ko ay nakasakay ako sa isang bagay na umaandar, para akong nasa duyan. Nagpasya akong imulat ng dahan-dahan ang mga mata ko. Nahigit ko ang aking paghinga. Ganon na lamang ang aking pagkabigla nang magising akong nakasakay ako sa kotse habang abalang nagmamaneho ang kasama ko. What the hell? Bakit ako narito sa kotse niya? Saan niya ako dadalhin? Anong ginagawa ko dito? Hysterical na tanong ko sa kasama ko. Tumingin ako sa labas ng bintana. Saan kami pupunta? We're heading to Tagaytay, doon tayo matutulog. Ngisi niyang sagot sa akin ngunit nasa pagmamaneho pa rin ang atensyon. Pakiramdam ko, umakyat lahat ng dugo ko sa aking ulo. Ramdam ko ang init ng aking buong mukha dala ng aking galit. Ibubuko ko na sana ang aking bibig para muling magsalita pero naunahan niya ako. I know what were you thinking, kaya binabalaan na kita ngayon pa lang. Kung binabalak mo ang tumalon sa pinto, hindi mo magagawa yun, cause the door was locked. At isa pa, isipin mo ang mga anak natin. Once na may mangyari sa'yo, or isa man sa ating dalawa. Malulungkot sila, kaya all you have to do is, just sit there. Wala kang choice kung di ang sumama sa akin. Walang hiya ka Andrew, ano tong ginawa mo sa akin? Alisin mo nga tong posos sa kamay ko. Sigaw na reklamo ko sa kasama ko. Sa halip na makipagtalo ako sa kanya, nagpasya na lang akong matulog sa biyahe. At ito nga paggising ko ay nakaposos na ako sa kanya. Pilit ko kinalas ang posos sa palapulsukan ko pero ayaw talaga dahil kailangan ng susi. Ano na naman kaya ang trip na gawin ng lalaking to? Andrew ano ba? Hindi mo ba ako naririnig? Ang sabi ko alisin mo tong posos sa kamay ko. Patuloy na pagwawala ko sa kanya para kalagin niya ang pagkakaposos naming dalawa. Nasa labas na siya ng pinto ng kotse at hinihintay na lang akong magising. So, ang ibig sabihin, he planned this. Inabot ko ang dibdib niya at pinaghahampas siya roon. Matalim ko siyang tinitigan. May hinalo ka sa gatas na binigay mo sa akin di ba? Kaya ako nakatulog kaagad.
Imposible na may sakay niya ako sa kotse nang hindi ako nagigising, not unless kung may hinalo siya sa gatas na binigay niya sa akin. Oo, tama, may hinalo talaga siya sa gatas na ininom ko. Walang hiya ka, ano ba tong ginagawa mo ha? Patuloy ko siyang hinampas sa dibdib. Buong loob naman niyang sinalo ang bawat hampas ng palad ko sa dibdib niya. Bakit ba pinagtitripan mo ako ha Andrew? Hindi ba dapat maging masaya ka na dahil wala na ako sa bahay mo? Hindi yan naman ang gusto mo. Ang hindi ako makita ng habang buhay. Ginawa ko na yung gusto mo, umalis na ako sa bahay mo. Pero bakit ayaw mo pa rin akong tigilan? Bakit ginugulo mo pa rin ako? Sambat ko sa kanya. Tuluyan nang naputol ang PC ko at sumabog na ang aking galit. Mabilis kong pinahid ang aking luha nang tumulo iyon. You hated me right? So, set me free Andrew. Kaya ko nang buhayin ang mga anak ko nang hindi umaasa sa pera mo. Kaya ko nang ibigay sa kanila ang buhay na kaya mong ibigay. May pera na ako, hilam ang mga mata sa luha na pagmamayabang ko sa kanya. Totoo naman ang sinabi ko. May pera na ako, kaya na naming mabuhay ng mga anak. Hindi ko ibibigay sa iyo ang mga bata, mahina niyang sabi. Pagak akong tumawa, bakit? Ha? Dahil gusto mo na hawakan ako kaya ayaw mong ibigay sila sa akin. Gusto mo na pahirapan ako habang buhay. Ang sama mo Andrew, ang lupit mo. Ang palad ko na ang nanakit at nabugbog sa kakahampas ko sa dibdib niya. Pero siya ay mukhang hindi naman nasasaktan at tinatalaban kahit anong gawin kong hampas sa kanya. Anak ko sila, anak natin, kaya mahal ko sila. Wow, mahal, talaga lang ha, mahal mo sila. Gagad kong putol sa kanyang sinabi. Walang hernpe ang agos ng luha sa aking mga matang mapanuya akong tumawa. Hindi mo sila mahal Andrew. Hindi mo mahal ang mga anak ko. Dahil alam mo, kung mahal mo sila, hindi ka magdadalawang isip na ariin silang mga anak mo. Yumigting ang panga niya dahil sa sinabi ko. Akala mo ba hindi ko alam na nung una ayaw mo sa bunso ko? Kung hindi pa siya pina-DNA test ng mommy mo, hindi mo siya aariin na anak mo. Dahil wala kang puso. Hindi ba, gusto mo nga siyang mawala sa mansion, dahil baka scammer lang ang nagdala sa kanya sa inyo. Humikbi ako at tinuyo ko ang luha. Ang bigat-bigat ng dibdib ko. Pero ito na ang tamang oras para ay sambat ko sa kanya ang lahat ng sama ng loob ko. Si Liam, naalala mo ba yung time na lumapit ako sa iyo para humingi ng pera? Nakiusap ako sa iyo Andrew, halos magmakaawa ako sa iyo bigyan mo lang ako ng pera para sa schooling ng anak ko. Pero ano, wala kang binigay, Andrew, wala kahit ni isang cash-in. Sa halip kung ano-anong masakit na salita ang sinabi mo sa akin. Oo, hindi na ako birhen, dahil sa'yo ko isinuko ang sarili ko diba? Sa'yo, sigaw ko. Napahagulgol ako, siya naman ay tila nanigas sa kinatatayuan. Maliit na halaga lang naman ang hinihingi ko sa'yo ng gabi na yun eh. Maliit na halaga kumpara sa mga bagay na isinakripisyo kung mawala sa akin dahil nabuntis ako. Pero hindi ako nagsisisi, dahil mahal na mahal ko ang anak ko. When my parents found out that I was pregnant, pinalayas nila ako sa amin. Yes, I got the money from your wallet, dahil sinabi mo diba? Hindi ko naman kukunin yun kung hindi mo sinabi sa akin. Sa totoo lang, sobrang hiyang-hiya ako sa sarili ko dahil sa halagang 20,000, parang pinagbili ko na ang dignity ko sa isang estranghero na lalaki. Hindi na ako nalalayo sa mga beerang babae sa kanto. Pero wala, masyado akong nagpadala ng galit ko sa manloloko kong ex. Kaya ako naman si Gaga. Ginawa ko rin yung bagay na ginawa nila sa akin. Ang dami kong regret sa mga maling ginawa ko, Andrew. But on top of it, yung regret ko sa lahat ng pagkakamali na yon. Yung mga anak ko ang magandang nangyari sa akin. Sila yung gift sa akin ni God. Kahit mahirap, sobrang hirap para sa akin. Makita ko lang sila, nawawala na yung pagod at hirap ko eh. Kasi mahal ko sila, kasi ako ang nanay nila. Ikaw, nagsakripisyo ka ba para sa kanila? Sa mga mahal mong anak na sinasabi mo? Hindi, di ba? Pakiramdam ko ay hihimatayin na ako dahil sobrang kinakapos na ako ng hangin. Ang e-voice out at ay sambat ko sa kanya ang lahat ng nangyari sa akin dahil nabuntis ako. Natameme siya ngunit nakatitig lang sa akin habang walang humpay akong lumuluha. Alam mo, kahit kailan hindi ko pinagsisihan na bonargan ko ang sarili ko noon sa'yo.
I have Liam. At mahal na mahal ko siya, sila ng kapatid niya. Sinabi ko sa aking sarili na huling patak na ng luha ang ilalabas ng mga mata ko. Sumangot ako at humikbi, tinuyo ang basang pisngi. Pero okay na ako, kaya ko na silang buhayin nang wala ka. May pera na ako. I'm sorry, halos pabulong niyang hingi ng tawad sa akin. Hindi siya makatingin sa mga mata ko. Gusto kitang patawarin, pero sa ngayon, masyado pang mabigat yang hinihingi mo. Hindi ko pa kaya, Andrew. Hindi pa. Naranasan ko na ang makatikim ng sobrang nakakapangliit na salita mula sa iyo. Lahat yun, nandito. Nandito pa tinuro ko ang aking dibdib. Hindi mo kailangan humingi ng sorry sa akin, dahil kusa ko naman sa iyong ibibigay yon. Hindi dahil napatawad na kita sa lahat ng masasakit na salitang sinabi mo sa akin at sa walang puso mong trato sa akin. Kung di-deserve ko ang palayain ang galit dito sa dibdib ko. Namumula ang kanyang mga mata na hinarap ako. Nangingilid ang mga luha niya. Ang buong akala ko ay kakalasin na niya ang puso sa mga kamay namin, dahil lumapit siya at dinukwang ako. Ngunit natigilan ako at nagitla sa pagkagulat sa kanyang ginawa. Walang babala na siniil niya ng halik ang aking labi. Impit na nabitin ang protesta ko sa kanya nang sipuhin niya ang likod ng aking ulo. Mas naging mapusok ang halik niya sa akin. Matagal, mariin, mainit, mapusok, at nag-aalab ang paraan ng paghalik niya sa labi ko. Matapos niya akong halikan, ipinagtapat niya ang aming mga noo. I didn't know you went through that. I'm sorry, promise babawi ako sa'yo. Just please, accept my sorry, accept me.